We started the LSE program in 2008, actually in Rome, Italy. It was piloted there. And it took us a while to even organize it because we had to raise the resources. From there, we realized that we could try to do something. And it was at that time that the then Dean of the Ateneo School of Government, si Tony Lavinia, came to Rome, and we got to explore with him what we could do. It took us more than a year to actually get it moving. And we realized that it was not just in the areas of leadership and social entrepreneurship that we would focus on. It was equally important that we focus on financial literacy, personal financial management, because that was the major challenge of many OFWs. From a first batch in 2008 in Rome, we expanded to Naples, Milan, Florence, Turin. Now, 10 years after, in 2018, we're now in 10 countries in 20 cities. And we have graduated over 2,200 graduates. Mahigit 10 taon na po nakakaraan sa Milan, sa Northern Italy, ay tinalaga ako bilang Consul General. Like in Hong Kong, most of the Filipinos in Milan work as household service workers. So, nagtatrabaho sa bahay, mga karamihan sa ating mga kababayan sa Milan. And they have challenges on how to improve their lives, on how to improve their knowledge, their skills for a better future. And fortunately, we were approached by Tina and Ed Valenzuela, and we were told of this project for leadership and social entrepreneurship. So sabi ko, tutulungan ko sila at doon nabuo ang LSE. At first, mahirap mag-gather ng mga tao kasi first time eh. Pero ang pang-come on namin is it's from the Ateneo de Manila University. So it's a program, it's a 6-month course. And nung nasimulan na mag-invite ng mga tao na parang, uy, meron kami 6-month program, it's about leadership, it's about financial literacy, and it's social entrepreneurship. Unti-unti na tao naging curious. Tapos sabi nila, bakit hindi natin subukan? What's good about them is they were giving something different compared to what other organizations were trying to give at that time. So for me, it was stimulating, and I love it. It's amazing to see how LSE has evolved in different countries which we never thought would happen, like Dubai, Qatar, Singapore. Now it's become so structured. People will give their time and their energy just because they're thankful for everything that happened to them in the program before. That's proof. 9 years, 10 years na tong program na to, and we haven't had to shell out any money just because the people themselves involved are the ones volunteering their time. Mostly naman sa mga kababayan natin, pag nag-abroad, wala talaga silang alam, lalo na pagdating sa aspect na tinatawag na financial education. So ang nangyayari, yung kanilang mga kinikita, hindi nila naalagaan mabuti kung saan nila gagastusin. Pag natutunan nila yung mga itinuturo sa LSE, naiiwasan yung mga ganong pangyayari, na yung mga pinaghirapan na nag-abroad, walang nangyari. So nakakapag-save sila in preparation for the future. Dapat maging concern ang bawat isang ng mga OFW sa mga kinikita dito sa ibang bansa dahil mahirap ang buhay na kailangan nating mag-invest para sa sarili natin pagdating ng panahon para pag nag-for good tayo sa Pilipinas, maayos ang ating kinabukasan. Hindi kagaya dati na nung wala pang LSE, gastos lang ng gastos, nang walang iniisip. Kumbaga, sige lang ng sige. Pero ngayon, nung natuto na kami din, isa na doon na mga natuto sa pag-aaral sa LSE, ay natuto na mag-budget ng pera at mag-invest. Nung hindi pa ako pumapasok sa LSE, para sa akin, kontentong-kontento na ako na maibigay ko kung ano yung gusto nila nang hindi ko na inaalam na kung nakabuti rin sa kanila or hindi.
So nung pumasok ako ng LSE, yung bagay na yun, doon ko nalaman na hindi lang kailangan mabigay ko kung ano yung gusto nila na wala naman magandang effect parehas sa kanila at sa akin. Sa LSE, tinuturo kung paano dapat mangarap. Kasi mangangarap ka pero mayroong value. May amount na equivalent. Mas kailangan natin talaga na mas maging responsable bilang mga OFWs dahil una-una, no, ang laki ng sacrifice natin na umalis tayo ng Pilipinas. Doon pa lang, no, napaka-importante na yung sacrifice na yun, dapat mabigyan mo ng weight yun. No? Dito kasi sa Italy, mostly ang mga Filipino kasi ang pag-iisip nila, limited lang talaga yung possibilities, sa opportunity. Ang feeling nga kasi ng mga Pilipino dito na yung the best way na trabaho dito ay sa domestic lang. Pero hindi pala, no? Kung mag-aaral ka lang ulit, kung bubusigin mo lang ulit yung utak natin, yung isipan natin, bubuksan natin yung ating mga mata, marami pala tayong makikitang mga opportunities. Na-realize ko na I was living in mediocrity. I got angry with my own mediocrity. I'm just using the a small part of my opportunities to serve others and to grow as a person. Dahil sa LSE, nakita ko na kahit nasa ibang lugar tayo, nasa ibang bansa, na hindi kailangan na pumasok ka sa isang trabaho para maipakita mo yung kakayanan mo. Kasi you can you can be of service to others na walang hinihintay na kapalit. Pero by doing that, nag-grow ka rin as a person. We grew up in a culture na hindi tayo encourage masyado na mag-business. Ang sa atin, maging empleyado. Okay, go to study, and then be an employee, then retire. Parang ganun lang eh. Kaya yung LSE, sobrang laki ng tulong niya na in the sense, aside from just creating or empowering or encouraging us to have our own business, ina-encourage din tayo to think of something na makakatulong sa community sa Philippines. Yung bagay na yon ay hindi namin makukuha sa trabaho lang. Kung hindi siguro kayo pumasok, siguro ganun pa rin ako sa ngayon. Tatanggap ng sahod, papadala, yung matitira, akin lang, so wala na. Pero ngayon, nag-iba yung takbo ng buhay ko. Nang dahil sa LSE, nagkaroon na ako ng investment, meron na akong nulugang, aside from doon sa house ko ngayon, meron akong nulugang bahay para sa mga anak ko, at saka isang resort farm. So, ito yung resulta ng LSE. Ang LSE ay naging bahagi ng buhay ko na. Simula nung ako'y nag-enroll dito, nag-decide ako na kailangan kong gawin to kasi sa nakikita ko, ito yung isang organisasyon na may integridad para tulungan ang kapwa Pilipino. It's a community of business-minded people who share the same passion and frustration, and discovering that I'm not alone. And with that kind of network, you can, ask the question. It became like a resource for me and absolutely an inspiration to continue what I'm doing because of them. Yung pare-pareho kayo ng mindset, pareho kayo nag-start sa ganito, and especially yung nag-grow, nakikita mo yung mga progress. At the same time, yung mga mistake na nako-correct. Tapos yung mga mentors namin, yung mismong grupo ng mga secretariat, yung LSE alumni, yung mga grupong yun, na nag-start sila ng ganito lang din. Tapos makikita mo, yung mga Pinoy mismo, na nagtutulungan sila. Tapos nakapag-start na sila ng business. And yung iba nakauwi na rin. So thankful ako na may nakikita ako na, uy, papunta rin pala ako doon. Kaya thank you talaga sa LSE. Na-recruit ako mismo ni Ate Jenny Mortera. Noong LSE 19 sila, nung ako ay kinuha nila as usherette doon sa kanilang graduation. Nandun ang dalawa kong kapatid, medyo na-inspire ako na sumali sa LSE 33 dahil sinasabi nila na ito ay makakatulong para sa future. And from there, naging tuloy-tuloy na yung pag-aaral. I
guess, kilala na, not only in Italy, no? It all started in Italy, pero sa buong mundo na siya. One of the best product that nagawa natin or nakuha ko sa aking sarili is yung pagiging member ng alumni ng LEC. One of the best learning actually in my life. Kasi the product na meron ako ngayon is, of course, hindi man ako nakapag-put up ng business dito. But in the Philippines, actually, I'm so proud. Natutunan ko is na-apply ko siya. I put up a little business like the spa and the massage in the Philippines. And I've been through yung tinatawag na mushroom business sa Pilipinas. So kung wala siguro tong ALEC sa buhay ko, siguro I'm gonna see myself 10 years from now, nandito pa rin ako sa Milan. Nag-enroll ako kasi there was a time na umuwi ako ng Pilipinas, tapos sinasabi sa akin ng brother-in-law ko, ang tagal nyo na sa Dubai kasi since 2001 nandito na nga kami. Bakit hindi kayo nag-iisip na magkaroon ng negosyo? Ako naman, like ko iniisip, I am a journalist. Why should I, become an entrepreneur? It's different, And then, sabi ko, sige, mag-enroll nga ako dito sa LSE. And that's where I have realized ang isang journalist, pwede pala maging entrepreneur and a social entrepreneur. So, naiba yung perception ko, perspective ko sa pagiging isang journalist and at the same time, a social entrepreneur. So, nag-research po ako kung ano yung magandang gawin sa Pilipinas. And nakita ko po kasi sa agriculture. So, inumpisahan ko po siya kaagad. I can say na nakaano din po siya ng social entrepreneurship kasi nakakatulong po ako sa mga tao gaya ng nakapagbigay po ako ng work sa mga taong mga nani na walang work, mga out of school youth sa pagbabag, paghahakot ng kusot, and pagbebenta rin po ng kasi nagpapa-order po sila. Pag nakapa-order po sila, may pera po sila, may porsyento sila. Nung mag-aaral ako, na-confirm ko yung aking mga aksyon ay ayon sa mga ibang bagay na tinuturo ng LSE. Mula doon, natuto akong magsaliksik pa. Sa edad na 69, nagsimula kami. Ang misis ko noon, 64. Nung ako ay bago pa mag-graduate kami, nakapagtayo kami ng aming grupo at hanggang ngayon ay nag-i-exist pa ang grupo ito. Sa kabuuan, meron kaming around 3.5 million pesos na deposit earning annually. Dati sa ako nagsisimula sa Caserta, almost 2 hours away from Rome. So pag may session ng ang LSE, lumuluwas ako, nagtitrain ako 2 hours. So gumigising ako ng 4 a.m. Then magbabiyahe ako kasi hahabulin ko yung session ng 8:30. So natapos ko yung buong session ng LSE at dahil din sa LSE nakilala ko yung ginagawa ko ngayon. Doon ko nakilala yung Enagic, isa siyang business plan ng aking kaklase. Dito kasi sa Dubai, let's face it, may mga halimbawa, secretary sila, tapos naging supervisor sila, or nag-iba yung kanilang career. So, syempre, hindi sila ganun let's sabihin na natin, hindi sila ganun ka-confident. Either siguro iba nag-Google search o talaga nagsa-self-study sila or something. Kasi nga, hindi yung talagang porte nila. In fact, karamihan, from the receptionist, naging secretary sila. So, parang kailangan mo silang i-educate. Kami yung nagkakonduct ng training sa isang training institute dito, sa parang strategic partner namin dito. Meron din akong wino-workout na farm para na makatulong sa integrated farm siya. So sa bayan naman namin yan para makastart. Tatanim ng gulay, tatanim ng palay, something to help yung mga mahirap. Kasi at saka modernization din ng farming sa amin. Yung families na tinutulungan ko doon is naghihintay lang ng rain-fed lang yung naghintay lang ng ulan. Kung walang ulan, di wala. So, recently, nagpagawa ako ng mga wells, pumps, para water pumps, para hindi na sila aasa lagi sa ulan lang. Start ako ng rice dealer and retailer sa aming community. At sa buong 1 year, 2016, I sold out 770 sacks, 25 kilos, amounting 1,330,000 at nagka-net profit ako ng 340,000 sa loob ng 1 year. Ang project ko po ay Spa Kalusugan
Feeds for Soul Healing Center. Ito po ay nagbibigay ng service about spa sa lahat ng massage na nakakatulong na magbigay ng healing therapy massage sa lahat ng tao, lalo na sa mga OFW. Magbubukas din po kami sa Negros ng school doon na tutulong sa mga tao para matutong mag-massage at bigyan po namin sila ng trabaho, livelihood at empowerment po. As of now, I developed my 5 hectares of cacao in Pasig City. At sa tulong po ng LSE, na-monitor nila at ginagabayan po nila kami mula po sa on how to save, and then how to discipline ourselves, and how to develop a business. Pati na rin po yung pagmamanage nito na hindi lamang ang marunong ang may-ari ng negosyo, kundi pati po yung nagmamanage sa Pilipinas. Nandoon yung core value niya, how to handle your life being a migrant and being an individual towards your family and society. So after LSE, I decided to start my own business. I decided to plant a banana farm. I made it productive through LSE. Natutunan ko po yung paano pag-manage noon kahit nasa malayo po tayo doon. Siguro in a way din, I wasn't brought up na yung mindset ko is maging isang entrepreneur or magkaroon ng sarili kong business. Thankful talaga ako dahil yung pinagdaanan ko sa banks, lalo na dito, napakadaming na-involved sa ganon, na sa loans, sa credit cards, mga nalubog. Isa na ako doon. I've learned my lessons. Well, better late than never. We've seen in the course of the last 10 years that all the graduates appreciate the leadership component as it also helps them to strengthen their values. And in that process of self-awareness by the participant or by the OFW, he is able to see that he or she can actually make a contribution to the bigger picture, and we can do it one LSE student at a time. That's why we're challenging each and every graduate to be a change maker, to be a better leader. Once our students get that message, they themselves are really challenged to see themselves taking a much bigger role. Isa sa pinakamalaking impact sa akin ay sa leadership dahil malaki ang naitulong sa akin para ma-build up ko talaga yung sense of responsibility. At nagkaroon ako ng confidence para makikollaborate sa mga Italians dito at study kung ano yung mga business na meron na dito na pwede ko ding maggamit sa Pilipinas. In terms of leadership, natutunan ko is kailangan mong i-consider din yung lahat ng aspeto ng buhay ng mga taong nilid mo. So, hindi ka lang dapat nakafocus kung ano yung kaya nilang gawin para sa iyo, kundi kung paano mo din sila matutulungan or ma-uplift yung kanilang estado sa buhay. Yung as a leader ay sinasabi nga po ay kailangan kayo po yung unang magsilbi. Hindi po kayo yung sisilbihin. You have to build something for others immediately. It means to build yourself to be able to inspire and then help others in the end. But you have to build yourself first. I think it's very important for the consulate or the embassy to support this leadership and social entrepreneurship program. The purpose of the consulate is to bring to the people what are the programs that we have in the Philippines so that they can avail of all the privileges. We have a lot of workers from the Philippines that are working outside of the country. I think it is a big help if they have undergone or if they have participated or if they have graduated from the LSE. I guess, pagka sumali ka sa LSE,
mas marirealize mo how do you want to be remembered in this world in a way na what did you do for your community and for others. It's time for us na makilala ang Filipino, hindi lang manggagawa, kung hindi isang entrepreneur din. Lalo nang maganda kung social entrepreneur kayo.